Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa panibagong aralin sa economics? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ngayong linggong ito ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng elastisidad ng demand. Tayo rin ay magkukompute ng elastisidad upang matukoy natin ang uri nito. Napag-aralan mo na ang pagbabago ng demand ay sanhi ng iba't ibang salik. May pagkakataon na ang demand ay tumataas at bumababa bunga ng epekto ng mga salik, lalo na ang presyo. Ngunit dapat nating malaman kung gaano kalaki o kaliit ang magiging pagbabago ng demand dahil sa pagtaas at pagbaba ng presyo. Ang price elasticity ng demand ay pagsukat ng porsyento ng pagtugon ng mamimili sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo. Ang formula na gagamitin natin upang malaman ang elasticity ng demand ay elasticity of demand is equals to percentage delta QD over percentage delta price. Ang simbolong delta ay nangangahulugang pagbabago o sa English ay change in quantity. Sa formulang ito, ang ED ay price elasticity of demand. Ang percentage delta QD ay ang bahagdan ng pagbabago sa QD at ang percentage delta price naman ay ang bahagdan ng pagbabago sa presyo. Sundan niyo lang ako para hindi kayo malito sa paraan ng pagko-compute. Para makuha ang percentage delta QD, ang formula na gagamitin natin ay Q2 minus Q1 all over Q1 plus Q2 divide by 2. Kapag nakuha na ninyo ang quotient o ang sagot sa division, ay doon pa lang natin ito imumultiply sa 100. At para naman makuha ang percentage delta price, ang formula naman na gagamitin natin ay P2 minus P1 all over P1 plus P2 divide by 2. Kapag nakuha na ninyo ang quotient o ang sagot sa division, ay doon pa lang natin ito imumultiply sa 100. Halimbawa, kung ang given natin ay ang mga sumusunod, Q1 equals 150 at Q2 equals 250, P1 equals 30 at P2 equals 20, i-compute natin ang percentage delta QD at ang percentage delta price. Unahin muna nating i-compute ang percentage delta QD batay sa given na quantity demanded. Tara na at i-apply natin ang formula. 250 minus 150 all over 150 plus 250 over 2, then multiply to 100. Second step, kapag na-minus na natin ang 250 sa 150, ang magiging sagot ay 100. Ito naman ay i-divide natin sa nakuhang sagot mula sa 150 plus 250 over 2, then multiply to 100. Ang kalalabasan ng sagot ay 100 over 200. Ang quotient mula dito ay 0.5 at ito ay imumultiply natin sa 100. Ang percentage delta QD ay 50%. Gamit ang given mula sa presyo, i-compute naman natin ang percentage delta price. Ilapat natin ang bawat value sa formula. 20 minus 30 all over 30 plus 20 over 2, then multiply by 100. Next step, dahil minus natin ang 20 sa 30, ang magiging sagot ay
-10. Then, i-divide natin ito sa 50/2. Saan nakuha ang 50? Nakuha natin ito nung ini-add natin ang 30 at 20. Kung susundan natin ang proseso ng pagko-compute, ito ay magiging -10/25 multiply by 100. Ang magiging percentage delta price ay -40. Kung ia-apply natin ang na-compute natin mula sa percentage delta QD at percentage delta price, ay ganito natin isusulat. Elasticity of demand is equal to 50% over -40% is equals to -1.25. Ito ay absolute value, kaya lalagyan ng simbolo para sa absolute value para maging positive. Ang simbolo para sa absolute value ay ang dalawang bar na vertical sa gilid ng -1.25. Dahil dito, ito ay magiging greater than 1 at ang uri ng elasticity nito ay elastic. Isa-isahin natin ang mga uri ng elasticity ng demand. Una ay ang elastic. Matatawag na price elastic ang demand kapag mas malaki ang bahagdan ng pagbabago ng pagtugon ng quantity demand kesa sa presyo. Ibig sabihin, ang price elasticity ay greater than 1. Ang mga dahilan ay maaring marami ang substitute sa isang produkto o kaya naman ay hindi masyadong kailangan ang produkto kaya hindi pinaglalaanan ng budget. Ang inelastic naman ay may malaking pagbabago sa bahagdan ng presyo, subalit maliit naman ang pagbabago sa quantity demand. Ibig sabihin, ang mga produkto ay halos walang malapit na substitute at isa sa mga pangunahing pangangailangan, kaya naman kahit tumaas ang halaga nito, ay halos walang pagbabago sa quantity demand. Ang mga halimbawa ng mga produkto dito ay ang kuryente at tubig. Kaya naman, kapag nag-compute tayo, ang magiging value ng elasticity of demand ay less than 1. Ang unitary naman ay pareho ang bahagdan ng pagbabago ng presyo sa bahagdan ng pagbabago sa quantity demanded. Ang mga produkto gaya ng posporo, kandila, karayum at candy ay bahagya lamang ang ating pagkonsumo. Ang mga produktong ito ang halimbawa nito. Ang elasticity ng demand dito ay equal to 1. Ang perfectly elastic naman ay nagpapakita na iisang presyo ang umiiral kahit gaano karami ang daming bibilhing produkto. Kaya naman, ang elasticity ng demand ay infinite. At ang panghuli ay ang perfectly inelastic. Ito ay nagpapakita na ang quantity demanded ay hindi tumutugon sa pagbabago ng presyo. Ibig sabihin, tumaas man ang presyo, ay hindi magbabago ang dami ng pagkonsumo mo sa produkto. Kaya naman ang elasticity ng demand ay 0. Ang halimbawa ng produkto dito ay ang mga gamot. Subukan nating mag-compute at tukuyin natin ang elasticity ng demand. Si Mang Erning ay may sakit na diabetes. Kailangan niya ang gamot na insulin batay sa takdang dosage na inireseta sa kanya ng doktor. Tumaas ang presyo nito mula sa 500 pesos kada 10 ml vial tungo sa 700 pesos bawat 10 ml vial. Walang magawa si Mang Erning
kundi bilhin ang iniresetang dosage ng doktor. Ang magiging given natin dito ay Q1 equals 10 at Q2 equals 10. P1 equals 500 at P2 equals 700. Muli ay sundan nyo lang ako para hindi kayo malito sa paraan ng pagkukompute. Para makuha natin ang percentage delta QD, ang formula na gagamitin natin ay Q2 minus Q1 all over Q1 plus Q2 divide by 2. Kapag nakuha na ninyo ang quotient o ang sagot sa division, ay doon pa lang natin ito imumultiply sa 100. At para naman makuha ang percentage delta price, ang formula naman na gagamitin natin ay P2 minus P1 all over P1 plus P2 divide by 2. Kapag nakuha na ninyo ang quotient o ang sagot sa division, ay doon pa lang natin ito imumultiply sa 100. Unahin nating i-compute ang percentage delta QD. 10 minus 10 all over 10 plus 10 over 2. Then multiply to 100. Ang kalalabasan ay 0 all over 20 over 2 multiply to 100. Magiging 0 over 10 multiply to 100. Ang magiging percentage delta QD ay 0. I-compute naman natin ang percentage delta price. 700 minus 500 all over 500 plus 700 over 2, then multiply to 100. Magiging 200 all over 1,200 over 2, then multiply to 100. Ang kalalabasan ay 200 over 600 multiply to 100. Ang percentage delta price ay 33.33. Para makompute ang elasticity ng demand, ay ilapat natin ang mga nakuha nating mga sagot mula sa percentage delta QD at percentage delta price. 0 over 33.33 is equals to 0. At yan ay perfectly inelastic. Nasundan nyo ba kung paano mag-compute ng price elasticity ng demand? Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Kaya naman, para sa tuloy-tuloy na kaalaman, mag-like at subscribe na sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod pa nating mga aralin. Hanggang sa susunod na talakayan, magandang buhay!